Nag-text daw yung agent ng Mocha Mocha at sabi, pag hindi nakapagbayad, kakasuhan ako at siya pa yung magbabayad sa abogado at doon sa paglilitis. So ano yung ibig sabihin dito, no? Pero bago natin simulan na tatalakayin itong post na ito sa comment section ng aking channel ay maglalambing po ako sa inyo na pakisuportahan po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, malaking tulong din po ang inyong pag-like, malaking tulong din po ang pag-share. At para updated po kayo sa mga usaping online lending apps ay pakihit lang po yung notification bell para sa mga bagong videos na ginagawa natin dito po sa usapang online loan apps. Okay? Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na kayo ay mangutang dito sa mga OLA. Hindi po ako OLA promoter, hindi po ako agent, hindi po ito sponsor ng mga OLA. Ako po ay sumisilip at nagre-review ng mga OLA sa kung paano yung kanilang proseso ng pagpapautang at kung ano yung proseso ng kanilang paniningil. At para magkaroon ako sa inyo ng shared real experience at magkaroon kayo ng tamang expectation sa kung ano yung kanilang operations o sistema para magkaroon kayo ng tamang heads up o idea. Okay? At yung tanong yun, hello sir, good evening. Tulong naman po kasi na-overdue po ako sa Mocha Mocha. Nag-text po sila sa akin na pag di daw ako magbayad ay kakasuhan nila ako. Tapos ako pa daw magbayad sa abogado at sa paglilitis. Totoo po kaya? Na-stress na po ako. Actually, ang inutang ko ay 5,700 last September 30, 2025. Nagbayad ako October. Tapos ngayong November di ako nakabayad. Tapos bawat araw na di nakabayad sa deadline ay may interest na 7%. Ngayon, ang utang ko ay mahigit na 9,000 plus. So, yun nga, hindi ko tinitira si Mocha Mocha. Nagkakataon lang na ang dami ko kasing nakikitang post sa mga Facebook pages, sa mga OLA Victims Community, at dito sa aking comment section sa YouTube channel. Uulitin ko, hindi ko tinitira yan. Wala akong intention na masamang tinapay sa kanila. Nagkakataon lang na masyadong ma-issue lang talaga at viral lagi sa OLA Victims Community itong si online known apps na Copperstone, si Mocha Mocha. Okay ha? Ulitin ko si Mocha Mocha sa mga nagtatanong kung revoke pa ba yan. Last year lang yan na-revoke. But, for the, sa SEC, ko kung bakit ganun, nakabalik etong taon na to, nitong January. At yung dahilan ng pagkaka-revoke nila is unfair debt collection practices at truth in lending apps. Truth in lending apps tuloy. Nasanay na ako sa apps. sa truth in lending apps, okay? Yun po yung hindi pagbibigay ng tamang informasyon sa kliyente kung magkano ba yung kanyang makukuha o ano. At yung unfair debt collection practices ay yung mga harassments, yung mga pagbabanta, pamamahiya, kung ano-ano, nalabag doon sa karapatan ng kliyente o nung nangutang. Yun nga Kaya medyo nagtaka ko, bakit nga revoke tapos nakabalik? Final decision yan kapag nare-revoke yung isang wala. Okay, sana kung na-revoke dahil merong isang dokumento, ilang dokumento hindi lang nila naipasa. Pero para sa akin kasi mabigat po yun yung unfair debt collection practices tsaka yung truth in lending acts. Tapos ngayon, makakabalik lang ng ganun. Umakyat na sa Senado, di ba? Yung 7% per day na interest kapag nagkakaroon kayo ng past due o yung mga overdue dito sa mga online loan like the Mocha Mocha, di ba? Umakyat na nga sa Senado, ewan ko kung ano nangyari, parang tumahimik na, natabunan na. I don't know, wala rin ako masyadong update sa senaryo. Pero, ito po kasi yung medyo nagpaano sa akin, no? Nag-text daw yung agent ng Mocha Mocha. Nakakasuhan. Okay, pwede naman magpasampan ng kaso sa small claims. Kung talagang they are willing to file a case sa inyo, tanggapin natin, wala tayong magagawa kasi hindi tayo nakabayad ng utang. Yun lang po masasabi ko. Kahit ako, kung may problema ako at sinampahan ako ng kaso sa korte, sa small claims, kaharapin ko na lang para hindi ma-default, para hindi sila manalo, o para maging maayos yung settlement o sakasakaling pag-usapan. Okay lang yan, huwag kayo matakot. Ang nagtaka lang ako, bakit siya yung magbabayad dun sa abogado? Itong kliyente siya raw kasi yung magbabayad sa abogado at sa paglilitis. Kasi kung sila yung magsasampan ng kaso, sila yung magbabayad ng mga processing fee sa pagpapile ng small claims case. Siyempre, tapos kailangan kumpleto rin yung kanilang tamang proseso, yung mga due process sa legal na settlement, like dapat papadala ng demand letter, okay? Kung talagang sila katunayan na naniningil, kung ano man yung mga
pamamaraan na ginawa nila para maipaabot sa kliyente na sila ay naniningil nga at nagpapagawan pa lang. Kunwari, home visit, nagpadala demand letter, napatunayan na may problema, hindi makapagbayad, tapos ito nga, magbabayad daw ng attorney. Hindi ko alam pero ang alam ko kasi walang attorney sa small claims case. Kasi pwede naman nang gawin yan ng isang legal, ng department nila, ng isang department na ipasa na lang doon sa mga tao na pwedeng utusan na mag-file ka ng case dito sa taong to, hindi nakakapagbayad ng utang. Yun po yung pagkakaintindi ko. Pero kung sakaling, kung sila yung manalo, doon sa court, doon sa small claims, at sabihin ng judge na, sige, bayaran mo lahat yung nagastos nila, yun, pwede yun. Ang pwedeng maging possible. Hindi ko sinasabing mangyayari yun. Pwedeng possible na maging hatol ng judge kapag sinabi niya na, panalo siya, bayaran mo lahat yung mga nagastos ng lending company na ito dahil medyo may problema, medyo kinampihan niya. O ito yung naging hatol niya dahil nga hindi ka nagbabayad ng utang. Pero I doubt kasi nga, pagdating sa korte, ang sinusunod o kadalasang sinusunod ng mga judge is yung nasa civil case natin na 6%, civil code natin na 6% per annum. Yun po yung pagkakaintindi ko about dyan. Kasi yun ang magiging batayan nila. Kasi bawal nga po yung exorbitant o yung mataas na interest na nagiging dahilan para mapaalipin o maging alipin at ginamakaahon sa utang ang isang tao. Alam mo, lalo na magpas yan. 7% per day, di ba? Kung tutusin na kung gumagana yung usury law, bawal na bawal po yan. Kaso ito po yung ginawa nilang paraan dahil nasilip nga nilang wala yung tayong batas about sa interest, yun ang kanilang ginagawang sistema ng pagpapautang na tinatanggap natin kahit na 7% interest pa yan na hindi natin naintindihan kung pag due date ba automatic 7%? O di ba? Due date ka ngayon. Ako, kunwari, due date ako ngayon, bukas 7%. Hindi ba ako nakapagay 7%? Di totally for 30 days, 7, 14, 21, di 210% per month. Samantalang sa civil code, 6% per annum lamang ang ginagawang batayan ng mga judge. O pwede na palagpasin na ng mga 12% or 15% para kumita naman kahit paano yung ano. Pero tandaan nyo, kapag ganyan nangyari, siguro magiging patas naman yung mga judge sa mga ganyang klaseng senaryo. Kahit nang isang pa, magkano yan? 5,700, naging 9,000 na sa loob lang ng isang buwan. Medyo dumoble na, di ba? Meron pa tayong tinatawag na ceiling of interest rate ng SEC na kung saan ay ang 10,000 pababa ay 15% lamang po dapat ang magiging batayan ng interest. At kung lalagpas po siya monthly sa loob ng 4 na buwan, 5% lamang po ang dapat sundin. So, doon pa lang, may problema na sa kung sila ay magpapail ng kaso. Kasi pag yan ang sinilip, lalo na ng BSP, may paglabag na sila doon sa mga ceiling of interest rate. Tapos kung kayo medyo may na-receive na hindi maganda sa kanila, like na pagbabanta, pamamahiya, o pag-contact doon sa mga reference na hindi nyo naman binigay sa kanila, meron na silang nilalabag na criminal liabilities. Okay, yung data privacy, syempre yung unfair debt collection practices no, kung saan naging dahilan kung bakit sila na-revoke. So, kung ganyan, hanayin nyo lang kung gusto nilang kasuhan kayo, wala tayong magagawa ron. Harapin na lang po natin kung magsasampa talaga sila ng kaso. So, sana nakatulong ang video ito muli. Maglalabing ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at ang aking YouTube. Maraming pong salamat sa uulitin.